Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Acts chapter 27, verses 7 hanggang 12. So ang ating po pag-uusapan ngayon, part 1, may part 2 tayo next week. Hindi natin matatapos today, so may part 2 tayo next week. So if you can come back next Sunday. Or at least if you like the message, come back next Sunday, okay? Acts 27, verse 7 hanggang 12. We had several days of slow sailing, and after great difficulty, we finally neared Cnidus. But the wind was against us, so we sailed across Crete and along the sheltered coast of the island past the Cape of Salmon. We struggled along the coast with great difficulty and finally arrived at Fair Havens near the town of Lasea. We had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel because it was so late in the fall. So Paul spoke to the ship's officers about it. And he said, now listen, Apostle Paul, who is a tent maker, is talking to the sailors, seamen, about ship issues. Ano sabi niya sa verse 10? Men, I believe there is a trouble ahead if we go on. Shipwreck, loss of cargo, and danger to our lives as well. But the officers in charge of the prisoners listened more to the ship's captain and the owner than to Paul. Of course. And since Fair Havens was an exposed harbor, a poor place to spend the winter, most of the crew wanted to go to Phoenix, farther up to the coast of Crete, and spend the winter there. Phoenix was a good harbor with only a southwest and a northwest exposure. Let's go back to verse 10. Verse 10. Men, I believe there is a trouble ahead if we go on. Kung magpapatuloy tayo sa paglalayag, we will be in trouble. Ano yung trouble? Shipwreck, loss of cargo, and dangers to our lives as well. I call this message, Storms and Shipwrecks. Storms and shipwrecks. Everybody say storms and shipwrecks. Alam niyo mga kapatid, ang Biblia ay napakalinaw po na sinasabi sa atin na kahit tayo ay Kristiyano na, daranas pa rin tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Let me repeat, para sa nakatulog. Maliwanag po ang Biblia na sinasabi po sa atin na hindi exempted ang mga Kristiyano sa mga pagsubok ng ating buhay. Kahit ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon, kahit araw-araw kang nagbabasa ng Biblia, kahit araw-araw kang nananalangin, linggo-linggong nagsisimba, hindi magagawa ng pagsisimba nating mapigilan ang mga storms and challenges na meron sa ating buhay. However, ipinangako rin naman ng ating Panginoon na kung dadaan tayo sa mga pagsubok, kung tayo ay mananampalataya at kakapit sa Diyos, may ipinangako naman ang Diyos na kaligtasan sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Sabi ng Panginoon, I will be with you. I will protect you. I will deliver you. I will keep you from harm. If you will remain under the shadow of the wings of the Almighty, there is a promise na merong kaligtasan sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, every Christian should not allow the presence of the storm to doubt the presence of God. Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon, hindi porket may presensya ng problema, ay nawala na ang presensya ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na kasama natin siya, at kahit anong pagsubok ang ating pagdaanan, mananatili ang kanyang pangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, yung pagmamahal niya magpapatuloy at ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay ay hindi mahihinto. So minsan, pag dumadaan tayo sa storms in life, akala natin ang mga bagyo is standing in our way towards the promises of God.
Let me repeat. Madalas, kapag tayo ay nakakaranas ng bagyo, ini-interpret natin ang bagyo bilang humahadlang para maranasan natin ang pangako ng Panginoon. So in our interpretation, kahit hindi nyo ako pinapansin, some storms in our life are standing in the way of God's promise. But what if the storms in your life are the way to the promises of God? What if yung inakala mong hadlang, yun ang tanging paraan para pag nalagpasan mo yung pagsubok, yun ang tanging paraan para madala ka ng Lord sa next level at next season ng ating buhay. Ito po yung context ng pinag-uusapan natin sa Acts chapter 27. In fact, yung Acts 27 po ang last recorded journey ni Apostle Paul. Now, dito po sa kwentong ito, mga kapatid, sumakay si Apostle Paul ng isang barko mula po sa Caesarea, papunta po ng Rome sa may Italy. Kasama po ni Apostle Paul ang 276 prisoners. Kasama niya, bakit to mga kapatid? Sapagkat si Apostle Paul po, nung siya ay nasa Jerusalem, inakusahan po siya na nag-i-incite ng riot. Siya daw po ay nagke-create ng confusion sapagkat ipinapangaral po niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Now, let me just break it down to you. Si Apostle Paul kasama ang mga disciples of Jesus Christ. Dahil na-witness po nila ang resurrection ng ating Panginoong Hesus, and they continue to preach the resurrection of our Lord Jesus Christ, ang interpretation ng mga Pharisees and Sadducees, nagke-create lang sila ng gulo. Sapagkat marami ng mga nasa Judaism na lumilipat dito sa the way o sa bagong relihiyon daw na itinatayo ni Apostle Paul. Kaya ang sabi ng scripture, dahil siya ay nag-i-incite ng riot at pakiramdam nila, dinidisrespect niya ang mga Pharisees and Sadducees, ipinakulong nila ngayon si Apostle Paul sa Jerusalem. Now, this is where it gets interesting. Kasi nung si Apostle Paul ay nasa Jerusalem, sinubukan siyang hatulan, i-trial for 2 years. Pero after 2 years ng hearing, wala silang makuwang concrete evidence na talagang si Apostle Paul ay may kasalanan. Kung kaya't si Apostle Paul, dahil after 2 years of being imprisoned, ginamit niya na ngayon yung kanyang citizenship. Kasi maraming Christians hindi alam na si Apostle Paul was actually a Roman citizen. Roman citizen siya. So dahil siya ay Roman citizen, ginamit ngayon ni Apostle Paul yung kanyang pagiging Roman citizen para sabihin, pakiramdam ko, hindi fair yung trial dito sa Jerusalem. I want to go to Rome para iharap at iakyat yung kaso ko papunta kay Caesar. Gets niyo mga kapatid? So dahil pakiramdam niya, hindi patas ang trato sa kanya sa Jerusalem, nag-demand ngayon si Apostle Paul, gusto ko makapunta sa Rome, doon niyo ko hatulan sa Korte Suprema. Ibig sabihin mga kapatid, yung journey na ito, na siya'y nasa barko, papunta si Apostle Paul sa Rome para sana iakyat ang kanyang appeal kay Caesar mismo. However, si Apostle Paul ay sinama sa 276 na prisoners para sila ay makarating doon sa Italia, sa may Rome. At base po sa kwentong binasa natin at sa text na binasa natin, hindi pa man sila nakakarating sa unang destination, nahirapan na sila sapagkat naka-encounter sila ng matinding bagyo. Are you still following so far? So ang purpose ni Apostle Paul pumunta ng Rome para i-appeal ang kanyang kaso, pero wala pa sila dun sa Rome, nakaranas sila ng matinding bagyo. Spoiler alert. Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung 44 verses ng Acts 27, makikita po ninyo na yung barkong sinasakyan ni Apostle Paul, lumubog din. So on the way to his trial, on the way para sa maabsuelto siya sa kanyang kaso, he has to go through 2 important challenges in his life. Storms and shipwreck. Binagyo na, lumubog pa yung barko. And usually mga kapatid, we use this platform a lot to talk about the storms in our life. Siguro naman po narinig na nyo ng maraming beses sa akin na anumang bagyo ang ating pagdaanan, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Pero magkaiba po yung storm sa shipwreck. Anong difference, Pastor? Kasi yung storm, it may delay your journey, pero ang shipwreck could actually stop your journey.
Yung storm, it will pass over. Pero ang shipwreck, it will force you to start over. Nakaranas na tayong lahat ng storm, pero marami din sa atin tahimik lang, pero nakaranas sila ng shipwreck. Malalaman nyo to, ganito no? Nung nakaranas ka ng storm, ang sabi mo kay Lord, Lord, bakit nangyari to sa akin? Pero yung nakaranas ng shipwreck, ang sinasabi nila, may Diyos ba talaga? Yung mga dumanas ng bagyo, ganito yan. Kapag may problema sa relationship, may storm. Pero pag nag-break kayo, yun ang shipwreck. Guess nyo na? Amen? So, lahat nag-i-struggle, pero marami sa atin mga kapatid na challenge tayo, marami sa atin na i-inspire tayo sa salita ng ating Panginoon na sinasabing kasama tayo ng ating Panginoon sa anumang storm na pinagdadaanan natin. Pero we have to recognize as well na bawat Kristiyano daraan sa mga shipwreck ng ating buhay. Malulugi ang negosyo, mawawalan ng trabaho, mamamatayan ng mahal sa buhay, mawawalan ng pinagkakakitaan. Maraming bagay na nakakapagpa-symbolize the shipwreck that happened in your life. Ibig sabihin, ang shipwreck is actually an illustration, a metaphor for everything that is losing in your life. Yung nawawala, yung lumulubog. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa storya na pinag-aralan natin, since 44 verses nga to, hindi naman natin kaya lahat pag-aralan kung i-discuss natin yung 44 verses, pero uunti-untiin ko na lang i-digest sa inyo para mas maunawaan natin. Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid ang storya mula dun sa simula, bago pa man umalis si Apostle Paul, bago pa man sila tumawid papunta ng Rome, kinausap niya na yung mga sailors. Ang sabi niya sa verse 10, Men, I perceived that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. Are you still with me? Let's read that again. Ang sabi ni Apostle Paul sa mga sailors, now listen, si Apostle Paul, tent maker, si Apostle Paul, minister of the word. Now itong minister of the word at tent maker, pinapangaralan yung mga actual na seaman. Para sabihin, guys, wag nyo nang tuloy. Mapapahamak tayong lahat. Hindi lang tayo mawawalan ng cargo, pati yung buong barko, lulubog, and we will lose our lives. Now this is a bold statement from Apostle Paul himself, na wala namang alam sa navigation sa barko. In essence, kung ipaparaphrase natin yung sinabi ni Apostle Paul, ang sinasabi lang ni Apostle Paul, hey guys, listen, the ship will not make it. Alam ko may plano tayong tumawid sa kabilang side, pero hindi makakatawid yung vessel natin. Our vessel will not survive this storm because this ship will fall apart. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng ating Panginoon, pero gusto lang ipaalala ng Panginoon sa iyo. Alam kong lahat tayo, we want to get to our destination, but some ships in your life will not make it. Tamo, tahimik? Mas maganda kasing pag-usapan nyo, you are going to make it. God is going to bless you. God is going to open doors of opportunity in your life. God is going to use you to be a blessing to other people. And everybody will shout. Everybody will say, Amen. Pero mahirap mag-amen kapag sinabing may mga ship sa buhay ninyo na hindi magtatagal. May mga ship sa buhay natin na nalulubog. May mga relationship na mapuputol. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na masisira. May mga hardship na pagdadaanan. Come on now. Amen. There will be ships in your life that's not going to make it. Alam ko nananalangin tayo. Alam ko nagfa-fasting tayo. Alam ko meron kang pangarap of a happily ever after. Alam ko meron kang vision that you're going to make it, that you're going to succeed. But some ships in your life will not make it. Sometimes, may mga barko, may mga ships sa ating buhay na hindi makakarating sa kabilang dako. Kahit gaano kalaki ang Bible mo, kahit linggo-linggo ka nagsisimba, some ships in your life will fall apart. The thing that you're holding on will fall apart. May mga projects na hindi matutuloy. May mga businesses na magsasara. May mga mahal sa buhay tayo magpapaalam. Alam kong gusto natin na ayusin ng Diyos ang mga circumstances na meron tayo sa ating buhay, but I'm afraid to tell you that some ships in your life will fall apart. Now listen, alam kong tahimik kayo and I expected it na magiging tahimik kayo, mga kapatid. Pero di ba, wala naman siguro sa ating sasakay ng barko kung alam mo lang naman nalulubog ito.
Right? Sino sa inyo, pupunta kayo sa pier, sabi niya, lulubog to, pero sasakay ako. Si Apostle Paul lang nagsasabi noon. Pero sa realidad ng buhay, kung alam mong lulubog yung barko, ba't ka sasakay? Kung alam mong yung eroplano babagsak, bakit ka sasakay? Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba, di na ako pumayag na pinakilig niya ako. Di ba? Bakit tayo papayag? Kung alam ko lang naman na tatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? Kung alam ko lang naman na magbabackslide ako, bakit pa ako naging born again in the first place? Kung alam ko lang naman na malulugi yung negosyo, di ko na sinimulan. Kung alam ko lang na yung proyektong ito ay masisira at mahihinto, bakit kailangan ko pang sinimulan? Katulad ni Abraham, kung alam lang sana ni Abraham na ipapa-offer lang yung anak niya si Isaac, ba't pa siya binigyan ng anak? Bakit ka pa sasakay ng barko kung alam mo naman palang lulubog? And sometimes when our ships are sinking, the boat is sinking, group yourselves into 3. Minsan, listen to me mga kapatid, I believe God is talking to you today, marami sa atin ang hanggang ngayon in denial pa rin. Kasi pakiramdam natin, kaya nating sagipin yung barko using our own skills and our own ability. But listen to me, no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gaano tayo katalino at katalented, if God allowed it to close, it will close. If God allowed it na mawala, mawawala siya. It's part of our life. May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwrecks ng ating buhay. Yes, all of us will go through storm. All of us are prepared for the storm. But I want you to be prepared for the shipwrecks that's going to happen in your life. Dadaan po ang shipwreck, mga kapatid. Eh sabi ko nga sa Lord, napakapalad ng simbahang ito, tinuturuan mo kami na maging handa sa mga shipwreck ng aming buhay. Kasi kung gusto lang tayong pasigawin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi kayo iiwan ng Panginoon, hindi kayo malulungkot. Pero hindi yun ang totoo. Lahat tayo dadaan sa kalungkutan. Lahat tayo dadaan sa pagkalugmok. Lahat tayo dadaan sa pagbagsak. Lahat tayo dadaan sa shipwreck. Pero gusto ng Lord na maging handa tayo na kapag dumaan tayo sa shipwreck ng ating buhay, lumubog man yung barko, yung pananampalataya natin ay hindi sasama sa paglubog ng barko. Listen to me mga kapatid, huwag mong masyadong hawakan yung mga ship ng iyong buhay. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education is not your savior. That relationship is not your savior. Your dream guy is not your savior. Jesus is our savior. Hold on to Him. Lahat ng ship na yan, posibleng lumubog. Posibleng bumagsak. Pero tatandaan nyo mga kapatid, hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa next season. Kung tinanggal ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Ang hirap mag-amen doon, Brad. Ang sakit sa pakiramdam kasi, pagtanggalan, paglugian, ganon, pagkawalaan, iwanan, ang hirap doon. Ang mas masarap pag-usapan, hindi kayo iiwan ng Panginoon. God is going to bless your business. God is going to open doors of opportunities in your life. Pero can you still praise God kahit tinanggal niya? Can you hold on to your faith? Can you stay in faith even though you have an excuse to walk away? Because some ships in your life will sink. May mga bagyo, may mga parte ng ating buhay na lulubog. May mga parte ng ating buhay na hindi mananatili forever. Pero kapag kinuha ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan sa next season ng iyong buhay. In fact, kahit mawala ang transportation, kaya ka pa rin dalhin ng Lord sa destination kasi after all, transportation lang siya, pero maraming pwedeng gamitin ang Lord na transportation para pagpalain ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw yung tatamaan ngayong araw na ito. Amen? Now listen to me. We don't want shipwrecks. Pero let's step back a little bit. Let's just put the context on the story. So yung barko ay papunta ng Rome. Si Apostle Paul, kasama ang 276 prison, mula si Syria, papunta sila ng Italy. However, ang sabi ng ibang verses na hindi na natin binasa, nung sila'y nag-journey na, ang lakas ng headwind. Ibig sabihin, yung wind was contrary to them. Gusto man nilang maglanding ng Phoenix, unfortunately, gusto man nilang maglanding sana sa Phoenix, dinala pa sila ng hangin sa open sea. Dinala sila sa southwest, kaya mas lalong naging matindi yung kanilang problema, to the point na unti-unti na silang nawawala ng pag-asa, tinapon na nila yung kanilang mga cargo, gumamit sila ng rope para i-hold yung anchor ng kanilang barko, but to no avail, walang nangyari.
Ibig sabihin, they tried to save the passenger, they tried to save the boat. But unfortunately, they cannot control what's happening on the boat. So habang sila'y papunta ng Rome, yung kanilang mga stations hindi nila madaanan, nilabas na nila yung kanilang mga lifeboat. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa sapagkat sa palagay nila, ginawa na nila ang lahat, pero wala pa rin nangyari. Ano kung titignan nyo ang sinasabi ng scripture, 14 days po silang nasa gitna ng dagat, naubusan sila ng pagkain at sa loob ng 2 linggo, hindi nila nakita na sumikat ang araw. At dahil walang pagsikat ng araw, unti-unti na rin silang nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng verse 20, terrible storm raged for many days, watch this, blotting out the sun and the stars, highlight this, until at last, all hope was gone. Now, I don't want you to miss this kasi may part 2 to next time. Pero I want you to look at the screen. And sabi doon, until at last, all hope was gone. They tried their best. They tried everything they know how to save the ship from sinking. Tinapon nila ang kanilang bagahe, ginamit nila ang kanilang maritime knowledge to save the ship. But unfortunately, hindi nila masagip yung barko at nawala na sila ng pag-asa. The storm continued raging and they gave up all hope na maliligtas pa sila at makakatawid pa sila to the other side. I don't know who is this for. Pero maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there is no way that this marriage is going to work. Parang nawalan ka na ng pag-asa sa relasyon ninyo mag-asawa na maaayos pa. There is no way that I'm going to beat this cancer. I've been battling this cancer for 2 years already. May pag-asa pa ba na unti-unti na nawawalan ng pag-asa ang iyong buhay? Maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there's no way that we are going to overcome this financial debt. Masyado nang malaki ang aking utang, lubog na lubog ako sa utang at pakiramdam ko, hindi na ako makakaahon. Or probably some of you are thinking and wondering, there is no way that I'm going to get married. There's no way that I'm going to get pregnant. After everything that you've been through, there's no way that I'm going to succeed. There's no way na makakapagtapos pa ako ng pag-aaral. My hope is all gone. At maaaring nagtataka kayo at nagsasabi kayo sa inyong mga sarili, bakit nga ba minsan hinahayaan ng Panginoon na dumaan ako sa mga shipwreck ng aking buhay? Ang message po, tapos na rito. Balik po kayo next week. Tuturo ng Panginoon sa atin kung paano. Why would God allow shipwrecks in our lives? Have you ever asked that question? You know, while I was reading Acts 27, I don't even have a plan to preach on this. Pero when I was reading Acts 27, I realized na isa sa mga dahilan kung bakit tayo na si shipwreck is yung ating capability to really trust the Lord. Kasi kung titignan nyo mga kapatid yung story na binabasa natin, ang sabi ng verse 21, watch this. Sabi ng verse 21, no one had eaten for a long time. So finally, Paul called the crew together and said, man, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided this damage and loss. Sino sa inyo gusto nyo maiwasan ng damage? Sino sa inyo gusto nyo maiwasan ng pagkawala ng lahat ng bagay? Sino sa inyo gusto nyo maiwasan ng shipwreck? Pero nagtatanong pa rin tayo, di ba? Why would God allow shipwrecks in my life? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para iligtas ako? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para ayusin ang lahat ng bagay na meron sa akin buhay? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng project? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng job offer? Bakit niya inaalaw na manakaw sa akin yung promotion? Bakit inaalaw ng Lord ang shipwreck sa aking buhay? If God is a good God, why do bad things happen to good people? You know what? The answer is in this verse. Bakit? Hindi sila dapat dadaan sa bagyo at sa shipwreck kung nakinig lang sila kay Apostle Paul. Watch this. Ang sabi ng scripture, you should have listened to me. Ang sabi ni Apostle Paul. Bago pa sila umalis, sabi ko na sa inyo, huwag kayong maglalayag, mapapahamak tayo. Remember verse 10? Di ba sinabi ni Apostle Paul, huwag na tayong tumawid because I perceive that there will be trouble ahead of us. Merong shipwreck, loss of cargo, mamamatay tayong lahat. Pero dahil si Apostle Paul, tent maker lang, ayaw nilang pakinggan. Kasi mas may tiwala sila sa expertise ng seaman kesa sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya hindi sila naniwala. At dahil hindi sila naniwala, dumaan sila sa bagyo. Now imagine this scenario.
Binalaan sila ni Apostle Paul, hindi sila nakinig. Nung nandun na sila sa gitna ng bagyo, gumigewang-gewang yung bangka, ginagawa na nila ang lahat para maligtas, and then nakatayo si Apostle Paul. Kung nakinig sana kayo, di dapat hindi tayo binabagyo ngayon. Alam nyo, isa sa mga reason, fasten your seatbelt ha, ayoko kayong saktan. Pero isa sa mga reason kung bakit tayo nasa shipwreck, hindi ka kasi nakinig eh. Sinabihan ka before. Wag na yang lalaki na yan. Ang tigas ng ulo mo. Sinabihan ka na before, hindi kikita yung negosyo na yan. Pero dahil mas may tiwala ka sa expertise mo bilang entrepreneur, kaysa sa salita ng ating Panginoon, sinuway mo ang ating Panginoon. Hindi ka nakinig. Isa sa mga rason kung bakit tayo dumadaan sa shipwreck, we're not listening. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Sabi mo sa katabi mo, para sa ito, para sa ito. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Balik mo yung verse, anak. Ang sinasabi ni Apostle Paul, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. Kung nakinig ka, hindi dapat madadamage yung barko. Now, it's too late. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit mag-pray kayo, yan na ang destiny natin. Kahit mag-fasting kayo, yan na ang destiny natin. Ibig sabihin, yung shipwreck na yun is actually a consequence of their disobedience. And no matter how much you prayed for it, yes, God is a God of miracles, but no matter how much you prayed for it, if God allowed it to happen, if this is the consequence of our disobedience, unfortunately, it will happen. Yung nga lang minsan talaga mga kapatid, kapag may mga shipwreck sa ating buhay, ang lahat ng sisi laging nasa dyablo, no? Pasin nyo yun? Right? May sakit ako ngayon. Yung dyablo, inaatake na naman ako. Di ba? Kaya sabi ng dyablo, nananahimik ako kung na naman nadamay nito. Di ba? Napansin niyo, yung dyablo tuloy, nagtataka na, lagi na lang ako. Lahat na lang ng credit, binigay niyo sa akin Di ba? Sikip na naman ang dibdib ko. Inaatake na naman ako ng dyablo. Sabi ng anak mo na, yung crispy pata kasi binanatan mo eh. Nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, we give so much credit to the enemy, while in fact, some of the shipwrecks that happen in our life is because we decided not to follow the instructions of the Lord. Ang hirap talaga mag-amen pag ganito. Now, listen to me. May mga bagyo naman at may mga shipwreck na hindi ikaw may kagagawan. Halimbawa, pag naghiwalay yung mga magulang mo, ikaw lang yung casualty. Di mo naman ginusto yun. Tama? Mga kapatid? Halimbawa, kapag na-scam ka o nadaya ka, nagtiwala ka lang naman eh. Kaso talagang yung pinagkatiwalaan mo, hindi mapagkakatiwalaan, nadaya ka. And let me just say this to you. Mag-ingat kayo mga anak ha. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na mabilang kung ilang tao araw-araw ang nakakausap ko na nai-scam. At pag nakita niyo po ang mukha ng lahat ng nai-scam, maaawa po kayo. Milyon-milyon, hundreds of thousands of pesos ang kinukuha sa kanila ng mga scammer. Nadadaya, naloloko. Minsan ang ugat greed. Minsan ang ugat talaga is ignorance. Hindi lang nila alam how to protect their accounts and so on and so forth. Pero kapag may mga ganitong pagkakataon, sasabihin mo, shipwreck to sa buhay ko, pero hindi ko naman to ginusto. Nakinig naman ako sa Panginoon, kaso minsan, nagtiwala lang ako sa iba. Pero may mga shipwreck sa buhay natin na kasalanan talaga natin. Kaya nga parang, alam nyo, ang rinig ko sa sinasabi ni Apostle Paul, I told you, sinabi ko na sa inyo, wag na tayong maglayag. God instructed you to stay and you choose to sail, is your choice. Kagagawan nyo yan. You are in the middle of this storm because you spent too much money without wisdom. You are in the middle of the storm because you did not listen to what God is saying. You are in this mess because you procrastinated. Hindi mo trinabaho, hindi mo pinagbuti. And there are storms na kagagawa ng ibang tao, but there are storms na kagagawa ng hindi natin pakikinig. Sinabihan ka na noon, wag siya. Pero pinilit mo kasi, Pastor, magbabago to. May potential naman po siya eh. Oo, may potential din siyang saktang ka. May potential din siyang pahirapan ka. Makinig ang mga may pandinig. Kasi pag kinilig, ayaw nang makinig. Kaya tuloy, they gave up all their hope. Kaya sabi na scripture, they tried to save the ship. Pero dahil alam nila it's their fault, finally they gave up. Wala na talaga. Wala na pag-asa.
Pero hindi naman lahat ng shipwreck dahil hindi tayo nakinig. Minsan may mga shipwreck kasi mali ang season. Mali ang season. Watch this. Ang sabi ng verse 9, bago verse 10. So, notice, pakitanggal anak. Yung verse 10, kung naaalala ninyo, sinabi ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag. Kasi kapag naglayag kayo, mapapahamak tayo, lulubog yung barko. Naalala nyo pa mga kapatid? So bago sabihin ni Apostle Paul yung verse 10, sinabi muna niya yung verse 9. Kasi bago 10, 9 muna. Wow, nakakilabot. Woo! So bago sabihin ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag, ano ang dahilan? Ba't niya nasabing huwag kayong lumarga? Ito ang dahilan, verse 9. Ang sabi niya, we had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel. Why? Because it was so late in the fall. And Paul spoke to the ship's officers about it. Pero hindi nakinig yung officer. Komprende mga kapatid? So ano ang dahilan kung bakit yung barko ay na-shipwreck? Number 1, hindi sila nakinig. Number 2, naglayag sila sa maling panahon. Kasi nung naglalayag sila, it was so late in the fall. Ibig sabihin, winter is coming already. At dahil winter is coming, yung kanilang journey ay hindi na nasa tamang season. Ibig sabihin mga kapatid, they are in the right place, but they are sailing on the wrong season. Hindi nila sinunod yung timing na ginugusto ng Panginoon o yung timing na safe sa kanila. Pinilit nila kahit mali ang season. Pinilit nila kasi madaling-madali sila. Pinilit nila kasi atat na atat sila. Huwag kayo masasaktan, hindi kayo ito taga-ibang church to. Pinilit nila kahit sinabihan na silang wag na. Pinilit nila kahit binalaan na silang wag na. Pinilit nila kahit alam nila maghihirap. Pinilit nila. Hindi kayo to. Iba to. Sabi sa'yo, hindi pa tamang panahon to get married. Hindi pa tamang panahon para mag-start ng business. Yung location na yan is not suitable para magtayo na. Pero hindi tayo nakinig kasi nagmamadali tayo. Kaya kahit too late in the fall, we want to pursue the journey. And that's what they did. And because they pursued the journey, they encountered a shipwreck. Hindi nakinig. Maling season. So, they did not listen. They are not listening. They are not in the right season. Pero kaya rin lumubog yung barko, hindi lang dahil they are not listening, they are not in the right season. Actually, they are not on the right boat. Okay, they are not on the right boat. So, they're not listening, not the right season, not the right boat. Paano ko nasabi mga kapatid? Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid yung verse 6, bago yung verse 9, bago yung verse 10, so pabalik tayo, di ba? So yung verse 10, sabi ni Apostle Paul, wag na kayo maglalayag. Kaya pala wag maglalayag because it's too late in the fall. Winter season na. Mabagyo sa lugar na yan. Mapapahama kayo. Pero bago sinabi ni Apostle Paul yun, may nangyari pa sa verse 6. Ano nangyari sa verse 6? Are you still with me? Balik kayo next week. Pupunta natin yung verse 6. Verse 6, sabi na scripture, there, the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. So the Bible says, no, habang sila ay nagbabiyahe na from Jerusalem, nakatagpo daw po sila ng Alexandrian ship na papunta ng Italy at dun sila lahat ipinasakay. Now, I want you to notice one thing. Look at this word. Highlight this. Look at this word, found. So when they got there, sa pier, they found the ship. At dahil they found the ship, akala nila it's the right ship. Hindi nga right ship kasi wrong kasi nga winter na, hindi designed yung barko na yon to endure the winter season. But since they found it, yun ang kanila. So, they're not listening, they're not in the right season, and they are not in the right boat. Bakit ko nasabi, paano mo nasabi, Pastor? Because they found it. Pero hindi porket nahanap nila, inordain ng Panginoon. Hindi porket nahanap mo, yun ang ordained ng Panginoon. Nahanap ko na ang tamang babae para sa akin. Wow, you found it, congratulations. Pero yun ba ang ordained? Yun ba ang inilaan? Yun ba ang binigay? I found the right business. I found the right location. I found the right project. There's no wrong in finding the right thing. Pero hindi lang finding ang importante sa faith natin. Dapat ordained ng ating Panginoon. And one of the reasons why we are going through shipwrecks kasi nagsisettle tayo sa nakita natin without even praying, is this the right thing to do? Is this the right ship to sail? Is this the right season to sail? And many of us are struggling to survive
Because nakita natin, but it doesn't mean inordain ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, basta makita mo, yun na yun sa'yo. Hindi. Ipag-pray mo yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Just because you found it doesn't mean it's God's ordained for you. Nakita pero hindi pinag-pray. Nakita pero hindi sinanggunay sa ating Panginoon. They found the ship in Alexandria. But that ship is not meant to sail on winter season. Simula pa lang, disaster na. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, disaster yan. Pero ayaw nila makinig kay Apostle Paul. Kaya minsan, di ba, nung nakita mo, baliktad tayo, nung nakita mo, kahit maling season, tinuloy mo pa rin. Kaya minsan, kahit mali na yung season, kahit nakita mo, talagang si Lord mabuti pa rin, maglalagay siya ng mga tao magpapaalala sa'yo, anak, mali yan. Pero pagka inignore mo pa rin yung last na yun, talagang mapupunta ka na sa storm. Mapupunta ka na talaga sa shipwrecks na iyong buhay. Sobrang tahimik, no? Grabe. Ay, nako. Sabi ko nga kay Lord, wag na to. Hindi, tatahimik lang sila dito. Amen? Because some things in your life will fall apart. Because sometimes we're not listening. Sometimes we are in the wrong season. And sometimes we are in the wrong boat. Nakakalungkot pa minsan. Kapag tayo ay dumaraan sa storms in life, kapag tayo dumadaan sa mga shipwreck ng ating buhay, we allow our Christianity to be the casualty of our faith. Di ba minsan, ang casualty ng problema, pananampalataya natin. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pagsisimba. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pananampalataya sa Panginoon. I've been talking to one of the attendees kanina ng 9 a.m. service and she was touched with the message. Sabi niya sa akin, Pastor, yung message na ito tingin ko para sa akin. Kasi naniniwala ako, Pastor, na nung dumaan ako sa mga shipwreck at mga pagsubok ng aking buhay, sinubukan kong huminto sa aking pananampalataya. In fact, kaninang umaga, wala akong plano makinig ng preaching, kahit online. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Sinaksak ng nanay ko sa Bluetooth speaker yung preaching mo. Kaya kahit nasan akong bahay, narinig ko. At buti na lang, narinig ko yung preaching, Pastor. Kasi nung narinig ko yung preaching, nabigyan uli ako ng pag-asa. You know why? This is not a laughing matter. You know why? Because she attempted suicide this week. Because of the shipwreck that she went through. But thanks be to God, nireplenish ng Lord yung hope na meron siya. At nag-press on siya. Kapag dumadaan ka sa shipwreck, huwag mong ihinto. Ihinto mo yung pagrereklamo, ihinto mo yung pagdududa, pero huwag mo ihinto yung pananalangin. Huwag mo ihinto yung pagsisimba. Huwag mo ihinto yung pananampalataya sa Panginoon. Huwag mo ihinto ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So pwede ba tayo magkaroon ng commitment sa 2024 that whatever it takes, whatever happens in our life, dumaan man tayo sa storms and shipwreck ng ating buhay, hindi natin nahahayaan na yung prayer life natin ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin nahahayaan na yung ating Bible reading ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin nahahayaan na yung relationship natin sa Panginoon ang maging casualty ng ating problema. Ano mang pagsubok na dumaan sa aking buhay, hindi mawawala yung pagiging masiyahin ko, hindi mawawala yung pagiging positibo ko, hindi mawawala yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Magiging mapagmahal, mapagbigay pa rin ako, at magpapatuloy ako at maglilingkod sa Panginoon hanggang wakas. Oh, glory to the Lord. Pero in case tahimik ka buong service, at ine-expect kong magiging tahimik ka talaga buong service, bibigyan kita ng one last time to say amen. Kasi ito lang yung pinaka-amenable part ng preaching sa totoo lang. Amen? So fasten your seatbelt because when I read this, I want you to confess this with all your heart that whatever this verse is saying, you're gonna hold on to it. And you're going to believe that this is something that God is promising in your life today. Amen? Kasi sabi ng scripture, they lost all their hope. Tinanggal nila yung kanilang mga bagahe. Tinapon nila ang kanilang bagahe. Binaba nila yung kanilang angkor. Ginawa nila ang lahat to save the ship. But unfortunately, they cannot. Kaya sabi ni Apostle Paul, sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-sail. Pero mapilit kasi kayo. Ang saklap, no? Kasi, alam niyo yun, yung parang, may kaibigan ba kayo nung nasa problema ka na, sinabihan ka pang, sinabi ko kasi sa iyo eh. Di ba parang sarap sa pakin ng mga ganon, no? Alam ko na nga, tama ka na nga, hindi na nga ako nakinig eh, no? Tapos papamukha mo pa talaga sa akin, maling-mali ako eh, no? Ang kailangan ko ngayon, solusyon, hindi konsumisyon. Di ba may kilala kayong ganon?
Just imagine, Apostle Paul, nakatayo siya doon. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayo maglalayag. Kasi mapanganib nga. But watch this. May sinabi pa si Apostle Paul kasunod nun. Pero ang sabi niya sa verse 22, again, this is the amenable part of the message, so don't miss this. Ang sabi ng verse 22, but alam ko that we are going to face a trouble, but take courage. Why? Because none of you will lose your lives, even though the ship will go down. Na-miss pa rin ang katabi nyo. Na-miss niya pa rin. Bibigyan ko kayo ng one last stand. I-rephrase natin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, the ship will not make it, but you will make it. That's what he is saying. Huwag kang matakot, kapatid. Kasi lahat ng ships mawawala. They are not going to make it, but you are going to make it. Some relationships will not make it, but you are going to make it. Some partnerships will not make it, but you are going to make it. Some relationships, some friendship will not make it, but you will make it. Some businesses will not make it, but you will make it. Some contracts will not push through, but you will make it. Bakit? Ang kamay ng Panginoon wala sa barko. Ang kamay ng Panginoon nasa iyo. Ibig sabihin, saan ka man naroroon ngayon, the hand of the Lord is in your life today. And He is reminding each and every one of us, the ship will sink, but you are going to make it. The relationship won't make it kahit 11 years na kayo. The relationship won't make it kahit 12 years na kayo. But you are going to make it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon, pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay, na hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya iniwan sa anumang circumstance na iyong pinagdadaanan. So i-confess mo sa iyong sarili, nasasaktan ako but I'm going to make it. Nahihirapan ako but I'm going to make it. The ship will sink but I'm going to make it. In Jesus' name, I'm going to make it. We are going to make it. Ang sabi ni Apostle Paul, take courage. Lulubog yung barko, pero you are going to make it. I don't know. Hindi ko alam kung sino yung kausap ng Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. May pangako ang Panginoon sa iyo. Ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi nakadepende sa barkong sinasakyan mo. Hindi hihinto ang purpose ng Panginoon dahil lang may mga nawalang bagay sa iyong buhay. The loss of a loved one is not the loss and not the end of the purposes of God in your life. God is going to help you to make it through the other side. In fact, mga kapatid, yung mga shipwreck, detours lang talaga siya if you think about it. Nag-change man ng way, pero hindi nag-change ng promise ang Diyos. Nagbago man ng daan, nagbago man ng timeline, nagbago man ng schedule, pero ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi matatapos. The ship won't make it, but you are going to make it. You know, sometimes, I don't know who is this for, pero minsan, gusto lang talaga tayong yakapin at paalalahanan ng Panginoon na baka we put too much confidence on our boat. We put too much confidence at pananampalataya sa bangka natin. Nakakala natin trabaho ang mag-aahon sa atin sa hirap. Naakala natin yung gamot ang makakapagpagaling sa ating kasakitan. Na yung doktor na yan ang makakapagbigay ng lunas sa akin. You're holding on so much and putting so much confidence on your ship na kapag nawala yung ship, nawala ka na rin. Pero hindi porkit nawala ng trabaho, iniwanan ka na ng Panginoon. Hindi porkit nawalan ng negosyo, iniwan ka na ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, merong assurance na dadalin pa rin kita sa kabilang dako nito. Listen, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa iyo. Yun yung pangawakan mo. Have the faith to believe. And start speaking not what you see, but what you want to see. Do you want to see breakthrough? Speak about breakthrough. Speak about miracle. The ship will not make it. But you, by the grace of God, you're going to make it. Sabi ko nga sa sarili ko, grabe si Apostle Paul, no? Ang taas masyado ng confidence niya para sabing, lulubog yan. Hindi tayo makakatawid sa other side. At nung nagpapanik-panik na sila, tinatapon nila yung cargo. Sabi niya po, sabi ko kasi sa inyo, ayaw nyo pero nandun din siya. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit nga ba si Apostle Paul confident na confident siya
that the ship won't make, kasi sinabi niya, hindi pa nangyayari, binanggit niya na eh. Sabi niya, the ship won't make it, but we will make it. Saan niya kinuha yung confidence na yun? Kasi, ang sarap tapusin nito yung message, no? Pag uwi ninyo, I'm going to make it. I'm going to make it. Pero anong pinangahawakan mo para sabihin you're going to make it? So, it's a shallow preaching. Walang depth, walang lalim. Pero ano ang meron kay Apostle Paul? Ano yung nangyari sa kanya? Bakit sobrang confident siya that he's going to make it? Alam niyo kung ano, mga kapatid? Kasi the night before they sailed, nangusap ang Panginoon sa kanya. Watch this. Ang sabi ng verse 23, and I'm going to close with this. For last night, the angel of the Lord to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, verse 24, don't be afraid, for you will surely, not maybe, you will surely stand trial before Caesar. And what's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. Para sinasabi ng angel kay Apostle Paul, dahil nandun ka sa bangkang yon, lahat ng mga kasama mo maliligtas na rin kasama mo. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Kaya confident si Apostle Paul na sabihin that my ship won't make it, but I will make it, kasi nangako ang Panginoon sa kanya na ang purpose at ang final destination niya, haharap siya kay Caesar, doon mismo sa Roma. Sabi ng Scripture, you will surely stand trial before Caesar. Ibig sabihin, sure na sure ang Panginoon that whatever happens, magkaroon man ng detour, mapunta ka man sa Phoenix, mapunta ka man sa ibang lugar, but I will surely bring you to your destination. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang bank account mo. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo lahat ng mga credit card bills mo. Alam ko nakakatakot kapag tinitignan mo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Paano ko sila mapagtatapos? Paano ko sila mapag-aaral? Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang mga magulang mo nangihina. Paano na lang pag kinuha sila ng Panginoon? Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, kapatid, ano ang bagay na tatanggalin ng Panginoon sa iyong buhay? Ibig sabihin, hindi mo kakailanganin sa next season ng iyong buhay. I want each and every one of us to go through 2024 at magkikita-kita ulit tayo sa 2025 na lahat tayo nakaranas ng shipwreck pero nakangiti pa rin tayong lahat. Lahat tayo nakaranas ng shipwreck pero hindi tayo sumuko sa ating Panginoon. Nawalan tayo ng trabaho pero hindi tayo nawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. You were pressed but not crushed. Persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. Limited but determined. Lubog pero hindi lunod. Bumagsak pero hindi wasak. Piniga pero hindi nadurog. Why? Because God is with us. Hallelujah. God is with you, my friend. The confidence that we have that we will make it to the other side is the Word of God Himself. God is with you. And because God is with you, you are going to make it. You're not going to make it on your own. You are going to make it because Jesus is with you. Lord, I want to say thank you so much for your promise to all of us that the ship may be breaking, but we are going to make it. We're going to get hurt, but we are going to make it. Because you are with us, we know we will not be shaken. For because we know that you are with us,
that the hand of the Lord is upon us. That even though we lose the ship, we know we are still going to make it to our destination because you are on our side. Lord Jesus, have mercy on us. Lord, sa lahat po ng mga global fam namin who is going through storms and shipwrecks in their life, we are asking for your mercy and your grace to help us get through the situations that we are going through right now. Lord, sa lahat po ng nagdududa, nagtatakot, sa lahat po ng epekto, Panginoon, ng shipwrecks na ito, Lord, ang dalangin ko, patuloy mo ipaalala sa amin ang iyong napakagandang pangako na hindi man umabot yung barko, aabot kami, Panginoon, sa kabilang dako nito kung ikaw ay mananatili sa aming tabi. Kung ikaw ay mananatiling kasama namin, Panginoon. Lord, tanggalin niyo po ang lahat ng takot. Tanggalin niyo po ang lahat ng pangamba. Tanggalin niyo po ang lahat ng alinlangan, Panginoon, sa aming mga puso. Hayaan mo sa mga panahon, O Diyos, na kami matitempt na mag-rely sa aming nakikita, sa aming sight. Imbis na mag-rely po kami sa katotohanan ng iyong mga salita, patawarin niyo po kami. Allow us, Lord God, to continue to offer our lives. Put our confidence and our trust in you. That you, O Lord, you, O God, ikaw lamang po ang lahat ng aming kailangan. We honor and we acknowledge all the things that you have done in our lives. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.